Maria de la Cruz, ilang beses ko bang sasabihin na sa'yo, my decision is final. Kung ano ang grade na binigay ko, yun na yun. Hindi na yun mababago. Lalong napaiyak si Maria sa sinabi ng prop niya. Sir Benetes, parang awa niyo na po. Baka naman pwedeng magawan pa ng paraan. Pinaghirapan ko po ang grade na yun, sir. Ayoko pong umulit ng subject na hindi ko naman naibagsak. Ito na ang ikawalong beses niyang pagmamakaawa sa kanyang prop na tulungan siyang baguhin ang dalawa niyang grade na naging failed sa kanilang system dahil sa bug o glitch. At kahit na-update na ang system ng kanilang school, hindi pa rin nabalik ang dati niyang mga pasadong grades. Ang problema, galing sa mga liblib na probinsya si Maria. At noong magsimula siyang magkolehiyo rito, hindi pa siya gaanong pamilyar sa mga teknolohiya, lalo na sa system na ito. Dahil nga alam niyang pasado naman siya base sa record ng kanilang mga profesor, hindi na niya sinubukang pag-aralan pa kung paano pasukin ang kanilang system o portal para makita ang grade nila. Kamakailan lang niya ito natutunan lahat at doon na nga siya nagulat dahil may dalawa siyang bagsak na grade sa system. Kahit pasado naman talaga siya sa mga ito. Ang masaklap pa, parehong wala na sa campus ang dalawang prop sa mga failed subjects niyang yon. Kaya hindi na rin niya makausap ang mga ito tungkol sa grade niya. At dahil din bagong curriculum na ang gamit ng kanilang paaralan, mababa na lang daw ang tsansa na baguhin pa ng upper head ang mga lumang grade sa system. Kung gusto daw niyang maiayos ito, kailangan niyang ulitin ang dalawang subject. Isang bagay na ayaw gawin ni Maria dahil sa tingin niya, hindi niya deserve umulit ng isang subject na hindi naman niya naibagsak. Kapag kasi inulit pa niya ang mga ito, panibagong bayaran na naman yon. Alam mo, mahigpit ang upper management at may isang salita sila. Narinig mo naman siguro ang sinabi nila sa'yo noong dalhin kita sa kanila, di ba? Kung ano raw ang mga grades na nasa system ngayon, yun lang daw ang i-recognize nila. Bagsak man o pasado. Kung gusto mong maayos ang mga bagsak mong grades, ulitin mo lahat ang mga yun. Pero Sir Benetes, bakit ko naman po uulitin yung mga subjects na hindi ko naman naibagsak? Sir, pasado po ako roon. Nasa record po yun ng mga prop ko. At kahit wala na sila dito, siguro naman may iba pang paraan para patunayan yung sinasabi ko. Imposible naman pong hindi yun pwedeng ma-correct sa system. Anong klaseng system po ba yun? Maria, wala kang karapatang questionin ng system. Huwag mo nang ipilit ang sayo. Kung gusto mong matapos ang problema mo, gawin mo kung ano ang solusyong binigay sayo ng upper management. At yun ay ang pag-retake sa dalawang subject na yun. Halos lumuhod at umiyak na si Maria sa harapan ng prop. Kulang na lang ay halikan niya ang mga paa nito. Parang awa niyo na po, sir. Siguradong may ibang paraan pa po kayo na magagawa para mabago ang mga grades ko. Huwag niyo naman po sana akong gipitin. Maya-maya ay gumuhit ang makahulugang ngiti sa mga labi ng profesor. If you really want to pass those subjects nang hindi umuulit, may isang paraan akong pwedeng ibigay sa'yo. Yun ay kung magagawa mo. Kahit ano pa po yan, sir. Gagawin ko po. Tulungan niyo lang po ako. Parang awa niyo na. Hindi na napigilan ni Maria ang paghagulgol. Para lang lalong maawa sa kanya ang nagmamatigas na profesor. Hindi inaasahan ni Maria ang sumunod na eksena. Isinama siya ng prop sa bahay nito at doon nito ginawa ang karumal-dumal na bagay sa kanya. Walang awa siya nitong hinalay sa kama nito habang hubot-hubad silang dalawa. Labag ito sa buong pagkatao niya pero wala siyang nagawa.
Lalo't ito lang ang tanging paraan para mapagbigyan na ang mga grades niya na pilit ginigipit ng mga taong ito. Hanggang sa kanyang pag-uwi, dala-dala niya ang matinding trauma na idinulot ng panghahalay sa kanya. At imbis na gumaan ang loob niya dahil nasa bahay na siya kasama ang mga magulang, lalo pa yung bumigat dahil nakatikim naman uli siya ng pambubugbog mula sa kanyang ama na si Mando. Hindi na niya kasundo ang ama mula pagkabata. Lagi siyang minamaltrato nito tuwing malalasing. Sa kanya kasi isinisisi ang pagkamatay ng asawa nito. Mula raw kasi nang ampunin siya nito at dalhin sa bahay, binalot na ng kamalasan ang buhay nila. At di kalaunan ay namatay pa sa sakitang ina-inahan niya, na tanging kakampi niya sa bahay. Wala na rin siyang balita sa tunay na mga magulang niya. Ang alam lang niya, mga katutubo rin ng mga ito gaya niya. Pero dahil nag-iba na ang buhay niya ngayon dito sa syudad, wala na siyang ideya sa tunay niyang pinagmulan. Sa mga nangyayari sa kanya ngayon, hindi niya alam kung mas may titindi pa ba rito. Sa bahay, bugbog sarado siya sa ama. Sa eskwela, pinagsasamantalahan siya ng prop niya. Wala na siyang malapitan. Wala na siyang kakampi. Isang araw yon, nang magkaroon sila ng event sa kanilang universidad. Isang acquaintance party yun na ginanap sa 5-star hotel na hindi kalayuan doon. Ang lahat ay nakasuot ng formal na gown. Nakaramihan ay binili pa nila sa bigating mga store. Samantalang ang suot niya ay galing lamang sa arkila at hindi pa ganoon kaganda. Yun lang kasi ang kinaya ng pera niya. Dahil nga sa madalas na paglalasing ng kanyang ama nitong mga nakaraang araw, hindi na siya nagbalak pang manghingi rito ng pambili ng gown niya. Dahil paniguradong wala rin siyang mapapala. Kahit hindi siya mahilig sa mga party, pinilit na rin niyang makihalubilo sa mga kapwa estudyanteng nagkakasiyahan sa gitna ng entablado. Para lang hindi siya malapitan ng manyak na prop niya. Kanina pa kasi niya napapansin ang pabalik-balik na pagtingin nito sa kanya. Mga bandang 12:00 na natapos ang party nila. Agad siyang nag-ayos at nagmadaling lumabas ng venue para makauwi at hindi na maabutan ni Sir Benitez. Ngunit pagkalabas pa lang niya sa entrance ng hotel, nakaabang na pala sa kanya doon ang lalaki. "Kailangan mo ba nang makakasama sa pag-uwi, Maria?" Hindi na po, sir. Kaya ko na pong mag-isa. May pamasahin naman po ako. Pero delikado kung magkukommute ka pa. Baka may iba pang makagalaw sa'yo. Kaya ko na po ang sarili ko, sir. Nagsisimula na siyang kabahan muli. Sigurado ka ba? Or baka naman iniiwasan mo lang ako? Hindi po, sir. Well, sige. Pagbibigyan kita. Pero next week after ng class mo sa isa kong subject, ulitin ulit natin sa bahay ang nangyari noong nakaraan. Pero sir, hindi pa po ba sapat yung nauna? 2 subject ang kailangan mong maipasa, di ba? So dapat 2 beses din natin gagawin yon. Pero sir, hindi ko na po kaya. Isipin mo na lang, Maria. Kung hindi mo maipapasa ang 2 subject na yon, hindi ka makakagraduate. At simple as that. Hindi, sir. Tama na po yun. Kapag pinilit niyo pa po ako, mapipilitan na akong magsumbong. Naglakas loob na siyang sigawan ito. Sa kanya ito tinalikuran. Hindi na niya nakita ang pagngiti sa kanya ni Sir Benitez. Lumabas siya ng venue na umiiyak at mabigat ang dibdib.
Dahil wala nang jeep ng mga oras na yon, napilitan siyang sumakay na lang ng taxi kahit alam niyang mapapamahal siya. Ang gusto lang talaga niya ay makauwi na. Maya-maya ay may tinawagan si Sir Benitez sa kanyang cellphone. "May ginagawa ba kayo ngayon?" "Wala po, boss." "Bakit po?" "Malakas na ang loob niya. Alam niyo na ang gagawin niyo." "Kanino po?" "Doon sa... alam niyo na yon." "Ah, okay. Sige po, boss. Kami na po ang bahala." Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay binaba ni Sir Benitez ang cellphone na may ngiti sa mga labi. Hating gabi na nakauwi si Mando. Lango na naman siya sa alak. Nakita niya ang anak na nakaupo lang sa lamesa at nakatalikod sa kanya. Tila nakatingin ito sa malayo at may malalim na iniisip. Sinigawan agad niya ito. "Hoy, gutom ako. Ipaghanda mo ko ng makakain." Pasuray-suray niyang naglakad patungo rito. Ngunit paglapit niya sa lamesa, nagulat siya dahil walang pagkain doon. Pati ang kaldero nila ay wala ring laman. Napamura ang lalaki. "Asan na ang pagkain? Nakatanga ka lang dyan? Hindi ka man lang naghanda ng pagkain. Sinabi ko sa'yo, di ba? Pagka-uwi ko, dapat merong pagkain." Agad siyang nagtungo sa kwarto at kinuha ang kanyang latigo. Handa na uli siyang bugbugin ng kanyang anak. Ngunit pagbalik niya sa kusina, wala na doon si Maria. Luminga-linga siya sa kung saan pero hindi niya ito makita. "Magpakita ka! Huwag kang magtago, hayop ka!" Kahit saan siya maghanap, hindi niya makita ang kanyang anak. Inisip niyang baka tumakas ito at nagtago lang sa labas. "Walang hiya ka! Hindi ka na makakauwi rito. Makikita mo!" Dahil hindi niya mahanap ang babae, nagwala na lang siya sa loob ng bahay. Dinig hanggang sa mga karatig bahay ang pagwawala niya. Ngunit makalipas ang 24 oras, hindi pa rin nagbalik si Maria sa bahay. Napilitan ng maghanap si Mando sa kung saan-saan. Hindi siya makakatulog hanggat hindi na pagbubuntungan ng galit ang ampon. Hinanap pa niya ito sa eskwela, ngunit nagsabi ang management na next week pa raw ang balik ng klase ng mga estudyante. Nanlumo na si Mando. Hindi na niya alam kung saan pa maghahanap. Wala rin naman kasing mga kaibigan ng babae na pwede niyang mapuntahan at mapagtanungan. "Hayop ka, Maria. Humanda kapag nakita kita. Bubugbugin kita hanggang sa maging lantang gulay ka." Wika niya sa kanyang sarili. Hanggang isang araw, nagulat na lang si Mando sa natanggap na balita. Pinuntahan siya mismo ng pamunuan ng universidad. Natagpuan daw si Maria de la Cruz na isa ng malamig na bangkay. Duguan at may laslas sa liig pati sa dibdib. Kung sino man ang pumatay rito ay hindi pa natutuklasan. Marami sa mga kapitbahay nila ang nagulat. Kahit hindi nila gaanong nakakausap si Maria dahil lagi itong ina-isolate ng ama, batid nilang mabuti itong tao. Maging si Mando ay nagulat din. Pero hindi na siya gaanong nalungkot. Inisip niyang karma na yon ng kanyang ampon. Dahil hindi siya nito pinaghanda ng pagkain noong gabing umuwi siyang lasing na gutom na gutom. "Karma mo na yan." Bulong pa niya sa kanyang sarili.
Umuwi na namang lasing si Mando ng gabing yon. Ngunit sa pagkakataong ito, umiiyak na siya. Umiiyak sa hindi malamang dahilan. Pagkapasok pa lang sa bahay, agad siyang kumuha ng kutsilyo at walang ano-anong isinaksak sa sarili niyang dibdib. Naging sobrang bilis ng pangyayari. Pagbagsak niya sa sahig, naiwan ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, ang pagkamatay naman ni Mando ang bukang bibig ng mga tao. Marami ang nagsabi na may kakaiba daw sa pagkamatay nito. Imposible namang magpakamatay yon dahil sa nangyari kay Maria. Hindi naman niya mahal yung bata, di ba? Lagi nga niyang binubugbog eh. Anang isang ale na nakatambay sa tindahan. Oo nga eh. Siguradong may ibang dahilan kung bakit yun nagsaksak sa sarili niya. Siguradong hindi si Maria ang dahilan. Sagot naman ng isa pa. Naging popular na ang tanong ang ano at bakit sa tunay na dahilan ng pagpapatiwakal ni Mando. Matapos ang ilang linggo na pamamahinga, hindi na nakatiis si Sir Benitez at dinalaw niya ang puntod ni Maria. Nagpunta siya doon hindi para manghingi ng tawad dito, kundi para ipamukha sa babae na isang malaking pagkakamali ang ginawa nitong pagtanggi sa kanya. Alam mo, hindi mangyayari sa'yo yan kung pinagbigyan mo lang sana ang pangalawang pagkakataon na hinihiling ko. Sabi pa niya habang nakaluhod sa harap ng puntod nito. Gustong gusto kitang patayin, Maria, noong gabing yon. Gusto na talaga kitang ipapatay. Kaya lang, iba ang nangyari. Sa pagkakataong yon, nagbalik tanaw si Benitez sa masaklap na nakaraang hindi niya inaasahan. Nang gabing tanggihan ni Maria ang second request niya at nagbanta pa itong ilalaglag siya. Hindi na siya nagdalawang isip na ipaligpit ito sa mga tauhan niya. Inutusan niya ang mga tauhan na sundan ng taxi na sinakyan ng babaeng yon. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumawag sa kanya ang mga tauhan at may ibinalita na labis niyang ikinagulat. Agad niyang pinuntahan ang lugar kung nasaan umano si Maria. Natagpuan nila itong wala ng buhay habang sinusubukang ilibing ng taxi driver na nakapatay dito. Maging ang mga tauhan niya ay nagulat sa nangyari. Sila ang inatasang pumatay pero hindi sila ang nakapatay. At kung ano man ang dahilan ng driver para gawin yun, walang nakakaalam. Sa labis na pagkabigla, napilitan siyang dukutin ng kanyang baril at itinutok sa taxi driver. Ngunit nagulat siya dahil nanlaban ito at naagaw pa ang kanyang baril. Agad rumisponde ang mga tauhan niya. Handa na silang barili ng lalaki pero mas lalo silang nagulat nang kitilin din nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili nitong ulo. Kaya naman sa huli, sila na lang ang nagligpit sa bangkay ni Maria pati sa katawan ng driver upang mabura sa mundo ang nangyaring krimen. Gumamit din sila ng special gloves para hindi maiwan ang fingerprint nila sa katawan ng mga ito. Ang ipinagtataka lang niya ay kung paano natagpuan ang bangkay nito kahit inilibing na nila ito sa malalim na bahagi ng lupa. Ang mas nakapagtataka pa, kung nakita nila ang bangkay ng babae, bakit tila walang nakakita sa bangkay ng taxi driver? Gayong magkasama nila itong inilibing. Sobra siyang naguluhan sa pangyayaring yon. Pero pinilit niyang wag mag-isip. Hindi na dapat niya pinoproblema ang mga bagay na ito. Kahit may balak siyang ipaligpit ang babae ng gabing yon,
Hindi pa rin siya nakonsensya dahil hindi din naman natuloy. Kaya hindi na siya gaanong nagpaka-apekto nang ibalita na nga ang kamatayan nito kinabukasan. Gabi, masayang nanonood ng TV si Benitez nang biglang magmulagat ang mga mata niya. Sa isang iglap, bigla siyang tumayo at kinuha ang baril sa kanyang drawer. At pagbalik niya sa sala, walang ano-anong binaril niya ang kanyang sarili sa harap ng TV. Nagkataon din na ang palabas sa mga oras na yon ay ang balita tungkol sa tumatakbong kaso sa misteryosong pagkamatay ni Maria de la Cruz. Pagkatapos bumagsak ni Benitez, lumabas naman sa kanyang katawan ng isang puting usok na hugis katawan. Walang iba kundi ang naghihiganting kaluluwa ni Maria. Kung alam lang nila, noong magpakamatay ang taxi driver gamit ang baril na naagaw nito kay Benitez, ang kaluluwa mismo ni Maria ang may kagagawan nun. Pinaslang ng driver ang sarili dahil sa sapi ng naghihiganting kaluluwa at hindi dahil sa natatakot lang ito kila Benitez. Ganoon din ang ginawa ni Maria sa kanyang ama at ngayon ay kay Benitez na mismo. Ang isa pang hindi alam ng lahat, noong gabing sumakay ng taxi si Maria, bigla siyang siningil ng driver ng 5,000 piso. 2,000 lang ang hawak niya noon. Nakiusap siya na kung pwede yun na lang ang maging bayad niya. Pero hindi pumayag ang driver. Masyado daw malayo ang kanilang binyahe, kaya 5,000 daw talaga ang dapat niyang ibayad. Nang makipagtalo pa siya sa lalaki, doon na ito napilitang dalhin siya sa mas malayong lugar. At doon na nga nangyari ang lahat. Hanggang sa maabutan na lang sila ng mga tauhan ni Benitez sa lugar na yon, kung saan siya binugbog, hinalay at sinaksak ng driver dahil lang sa 5,000 piso. Nang sumunod na mga araw, patuloy pang gumala ang naghihiganting kaluluwa ni Maria de la Cruz. Lahat ng mga taong nagpahirap sa kanya at may kinalaman sa pagkamatay niya ay isa-isa niyang sinapian para pagbayarin sa kanilang kasalanan. Totoo nga ang kasabihan na walang kakayahang pumatay ang mga multo, pero may kakayahan sila para utusan ka na patayin ang sarili mo.